Sinabi ng Japan na 4 na mga barko ng China Coast Guard at isang helicopter nito ang iligal umanong pumasok sa teritoryo ng Japan, kaya't bilang tugon ay nag-deploy ang Japan ng mga fighter jets upang bigyang babala ang mga barko ng China. Kaya naman ang mga barko ng China ay dali-dali umanong umalis sa lugar, sabay naglabas ng pahayag ang China. Alamin ang buong detalye mamaya. At mga tauhan ng Philippine Submarine Group ay tumungo sa Mediterranean Sea upang makipagsanay kasama ang hukbong dagat ng Turkey. At sa ibang balita, isang research vessel ng China ang itinaboy ng barko at helicopter ng Philippine Coast Guard. Pero bago pa man ito maitaboy, ay nakapag-deploy na umano ito ng isang maliit na submersible deep sea na tila maliit na submarine sa karagatan ng Pilipinas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Naghain ng protesta ang Japan laban sa China matapos labagin ng isang Chinese helicopter ang airspace ng Japan at 4 pa nitong sasakyang pangdagat na pumasok sa teritoryong karagatan ng Japan sa paligid ng mga pinagtatalunang isla. Ang mga isla na tinatawag ng China bilang Diaoyu o Senkaku naman sa tawag ng Japan. Pinangangasiwaan ng Japan ang nasabing isla na malapit rin sa Taiwan, ngunit inaangkin ito ng China dahil sakop daw umano ito ng kanilang teritoryo. Isang malakas na protesta ang isinampa ng Japan sa embahador ng China dahil sa pagpasok ng 4 na barko ng China Coast Guard at nag-deploy ng isang helicopter mula sa barko nito na tumagal ang paglipad ng humigit kumulang 15 minuto sa teritoryong karagatan ng Japan sa paligid ng Senkaku Island sa parehong araw noong Sabado. Kaya't bilang tugon, ang Japan Self-Defense Forces ay nag-deploy umano ng mga fighter jets upang bigyang babala ang mga barko ng China Coast Guard. Hindi na nabanggit kung ano mga fighter jets ang idineploy ng Japan, pero kaagad naman ang umalis ang mga barko ng China sa lugar. Noong araw ding yon, matapos umalis ang mga barko ng China ay kaagad ding inihayag ng China Coast Guard na gumamit lamang umano sila ng helicopter upang paalisin ang isang sibilyang Japanese airplane mula sa airspace sa paligid ng mga pinagtatalunang isla. Sinabi ni Lau Dijun, tagapagsalita ng China Coast Guard, na iligal daw kasing pumasok sa airspace ng mga isla ang isang Japanese civilian aircraft noong bandang alas 11 ng umaga. Sinabi naman ng hindi pinangalan ng opisyal ng Hapon sa lokal na media na imposible umanong tumugon ang China sa isang maliit na civilian aircraft na lumipad lamang malapit sa isla, at ang pakay daw umano talaga ng China Coast Guard ay lumapit sa Senkaku Island na kontrolado ng Japan. Madalas umanong inaanunsyo ng China na itinaboy nito ang mga sasakyang pangdagat at sasakyang panghimpapawid ng Japan palayo sa mga isla. Ngunit sinabi ng mga opisyal ng Japan sa AFP News na nag-aanunsyo umano ang mga otoridad ng China kahit wala naman umanong nangyayaring pagpapaalis at gawa-gawa lamang umano iyon ng China. Ayon sa opisyal ng Japan, ang mga tensyon sa pagitan ng China at Japan at iba pang bansa na mayroong inaangkin ang China ay nagtulak umano sa Japan na palalimin ang mga ugnayan sa Pilipinas at Amerika. At sa ibang balita naman mga kabayan, ang Philippine Coast Guard ay nagtalaga ng BRP Teresa Magbanwa at isang Philippine Coast Guard aircraft upang subaybayan, i-challenge at i-escort umano ang isang Chinese research vessel na Tansu 3 palabas ng exclusive economic zone ng bansa na nasa humigit kumulang 92 nautical miles mula sa baybayin ng Burgos, Ilocos Norte. Pagdating ng barko at eroplano ng Philippine Coast Guard sa lugar ay parehong nakikibahagi ang dalawang assets sa mga radio challenge na nagpapatunay na ang kanilang mga operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay naaayon sa Maritime Zone Act, United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Chinese research vessel Tansu Sanhao. Your vessel is within our exclusive economic zone. Its irregular track and movement are not consistent with the freedom of navigation. Ang research vessel ng China ay itinuturing na hindi naaayon sa kalayaan sa paglalayag at indikasyon ng mga aktibidad sa scientific research na lumalabag sa mga karapatan ng soberanya ng Pilipinas. Kaya't inutusan sila ng Philippine Coast Guard na kaagad na itigil ang kanilang mga paglabag sa batas na aktibidad, linawin ang kanilang mga intensyon at tiyakin ang tuloy-tuloy na pagbiyahe sa loob ng exclusive economic zone
zone bilang pagsunod sa parehong mga international at batas ng Pilipinas. Sa panahon ng kanilang operasyon ay nakita ng Philippine Coast Guard ang isang manned depth sea submersible vessel na mabilis na papalapit sa isang Chinese research vessel na kalaunan ay nakuha ng mga tripulante nito. Ang submersible na ito na kilala bilang Xinhai Yongxi o Deep Sea Warrior ay engineer umano para sa deep sea exploration o scientific research na may kakayahang sumisid sa lalim na 4,400 meters. Bilang karagdagan, isang rigid hull inflatable boat din ang idineploy ng Chinese vessel upang makuha ang ilan pang gamit nito na hindi natukoy na piraso ng kagamitan na maaring nauugnay din umano sa mga aktibidad ng marine scientific research. Ayon naman sa komandante ng Philippine Coast Guard na si Admiral Ronnie Helgavan ay muling pinagtibay umano ang pangako ng Philippine Coast Guard sa pagpapatupad ng mga batas pandagat, pagtiyak sa pangangalaga sa soberanya ng Pilipinas at mga karapatan sa soberanya ng West Philippine Sea. Ang mapagbantay daw na presensya ng Philippine Coast Guard vessel ay epektibong humadlang sa isang Chinese research vessel mula sa pagpapatuloy ng mga paglabag sa batas ng aktibidad nito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Matagal na itong gawain ng mga research vessel ng China sa karagatan o sa loob ng teritoryo ng bansa. Malaya silang labas-pasok sa karagatan ng Pilipinas dahil hindi agad nahaharang o hinuhuli. Kapag sila ay namonitor, ay niraradyuhan lamang sila upang umalis sa lugar. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa unang pagkakataon ay lumahok ang Philippine Fleet Submarine Group sa search and rescue drill na pinangunahan ng Turkish Naval Forces. Tinawag na Exercise Invitex ang aktibidad na naganap sa Eastern Mediterranean Sea malapit sa Axas Naval Base sa Turkey. Sa panahon ng ehersisyo, ang mga kalahok na hukbong dagat ay nakikibahagi sa isang serye ng mga coordinated operation, pagpaplano at pagsasagawa ng mga live fire drills na naglalayong pahusayin ang interoperability, pagpapabuti ng mga kakayahan sa pagsagip at pagpapalakas ng international na kooperasyon sa mga submarine search and rescue operation. Ang Pilipinas ay wala pa ring submarine hanggang ngayon, ngunit mayroon na itong itinatag na Philippine Fleet Submarine Group. Kumbaga sa bahay ay mga abang pa lamang para sa mga poste nito dahil sinabi noon ni AFP Chief of Staff na magkakaroon talaga ng submarine ang Pilipinas. Yun nga lang ay hindi pa natin alam kung kailan. Kaya naman ang grupo ay nakikibahagi na sa mga hands-on na drill at direktang pagmasid sa mga critical na submarine search and rescue operation na nagpapatunay sa theoretical na kaalaman ng mga kalahok.